Hello! Magandang gabi po sa inyo lahat. It is the 3rd of March 2025. Akalain mo nga naman mga kaibigan, napakabilis po ng pangyayari. Parang kailan lang nag-New Year's Eve tayo. Hindi nyo napapansin, no? Life is short mga kapatid. Life is short. Life is short. Kaya po, speaking of life is short, pag-aralan natin ang mga tamang pangangalaga sa ating kalusugan para naman ma-enjoy naman natin at ma-maximize ang ating buhay. Alright? Pakishare na po ng ating live stream at tayo magkukwentuhan na naman tungkol sa ating kalusugan. Mga kapatid, mag-disclaimer po muna tayo. Okay? Ang mga maririnig po ninyo dito sa aking live stream ay hindi po pamalit sa professional advice ng isang physician. Okay? Ito ay I don't want to say alternative, but different way or different paradigm of thinking about health and wellness. Yung mga so-called diseases na yan. Pakishare po ng ating live stream. At don't forget, consult your doctor with great discretion. I repeat, consult your doctor with great discretion. Alright. Kamusta kayo dyan, mga tolets? Okay. Shall we start? Sabi ko 8 p.m. pero inagahan natin para naman na makabuelo-buelo tayo. Bati po kayo. Huwag kayong mahiya. Bumati kayo dyan. Say hello. Saan kayo nanonood. Share your experiences, questions. Paano nakatulong si GNM sa buhay ninyo. Anything po. Drop your questions dyan. Okay? I repeat, GNM perspective po tayo dito, ha? Go to learninggnm.com. Okay, bati na po kayo. Bati. Alright, simulan na po natin. Mark Sibulo. Watching while cycling. Ba, ayos ah. Ayos yan ah. Ayos. Ingat ka dyan, Mark. Okay, simulan na po tayo. When you say chronic, ano po ang ibig sabihin ng chronic? Chronic diseases. Ito yung mga pabalik-balik, nagtingin-tingin tayo sa internet ko ano ba yung mga examples ng chronic diseases. Sabi dito is heart disease, stroke, cancer, diabetes, arthritis, osteoporosis, HIV, AIDS, Alzheimer's disease, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, Crohn's disease, cystic fibrosis. Okay, before po tayo mag-comment ng mga conventional theories or mga other theories dyan, okay? Linawin ko lang po, sa German New Medicine, hindi po tinitignan ng mga sakit. Ito po ay mga adaptations lamang ng ating katawan. In other words, these are survival programs. The objective of that program is to assist the individual for better chances of survival. Okay? Hindi po sila mga sakit. Okay? Pattern recognition po muna tayo real quick. Kagaya po, balikan niyo po yung mga live stream na nagawa po namin dito. Kung gusto pa po ninyong magkaroon ng idea kung ano ba itong mga pinagsasabi namin dito. Okay? Hindi po sila mga sakit. Okay? Sila po ay adaptation. Yung mga so-called diseases, hindi sila mga sakit. Sa GNM, again, sila ay mga adaptations ng nature. Okay? Adaptations. Adaptation for what? Adaptation po para makasurvive tayo. Because yun ang number one goal ng any living organism. All living organism
ang goal ng kanilang biology is to aid or assist the survival of that person, the survival of that living being. And tayong mga tao, we are part of nature, so survival din. Okay? Okay. Now, I would say prerequisite nito, kung hindi pa po kayo makasabay sa mga pag-uusapan, pag-aralan po ang 5 biological laws. I repeat, 5 biological laws sa Learning GNM website. Okay? Kasi baka po hindi mag-make sense. Sa mga matagal nang nanonood dito, paki-assist naman ako with social proof about GNM. Okay? Ayan po, learninggnm.com. Okay. So, di ba nga, kung itong mga sakit na to is actually adaptations. Now, saan nagsisimula? Let's say for example, di ba nga nabanggit dito asthma. Di ba nga po, asthma is an adaptation. It's not a disease. It's not a malfunction. It's not an error of our body. Adaptation po ito. Okay? Now, bakit nagiging chronic? Okay? Any idea bakit nagiging chronic? Nagiging chronic because nagiging chronic din yung event sa psyche natin. It means that naaalala po natin ito ng naaalala. Okay? Let's say for example, simple example na madaling mapatunayan. Kunwari po, recently nanonood kayo ng mga horror movies. Okay? So, ang mangyayari ngayon is depende sa impact sa'yo ng movie na yan. If there is a character dun sa horror movie na talagang kinatatakutan mo, ba? Pag nakikita mo yun, imagine mo, alam mo yun, nagkakaroon ka ng mga delusions na nakikita mo siya kung saan-saan. So, nagkakaroon ng physiological change yung katawan mo, kahit, in fact, this is just in your mind. Right? So, chronic, kasi ang psyche po is, ang function ng psyche natin is to pick up signals sa ating surroundings, sa ating environment, so that we can respond accordingly sa mga stimuli or potential threat. Kasi nga po, ang goal is survival. Okay? Ang ultimate goal ng ating system, ng ating biological program, is survival and procreation. Okay? Anything na hahadlang po sa ating survival, yan po ay mareregister at magkakaroon ng biological adaptation yung katawan natin for that particular biological conflict. Again, the goal is to improve the functionality of the organ. That's in a case of cancer. Sabi dito, cancer daw is one of those examples ng chronic disease. Now, since psyche ang pinagmumulan ng mga what we call biological conflict or DHS, Dirkhammer syndrome. Okay? Now, kung paulit-ulit pong nag-occur yung biological conflict sa isip natin, then chronic din po yung magiging adaptations ng ating katawan. Yung mga responses ng ating katawan, chronic din po yan. Okay? Paki-share po ng ating live stream. Napaka-interesting nito kasi recently po may mga may mga nakakausap tayo na nagtatanong, nagko-consult about their conditions, mga chronic diseases daw po. Ang unang-unang nagiging problem ko dito is some people talagang medyo malalim po yung kanilang programming
na talagang parang ang hirap po nilang i-convince. Kaya sa experience ko po, medyo nadadala din tayo dyan kasi kahit ano na mga ungaw ko dito about 5 biological laws, if you yourself is so deeply programmed about, yung mga diseases na errors daw ng nature, ganyan, mga theories ng conventional medicine, kailangan lang po talaga dito, at the end of the day, is awareness. Are you aware that mainstream science is a corrupt or is corrupted? Okay, are you aware that Big Pharma is paano ba? May politika dyan na we are heavily programmed. We were made to believe that these conventional theories or medical theories na ito, na kinalakhan natin, ay actually mga official explanation. Hindi po sila mga facts. These are just forced to our minds. Napuwersa po tayo because sa mahabang panahon, wala po tayong kaalaman, wala tayong alternative sources. We did not know any better. Okay? Forgive ourselves. Sabi nga nila, bakit ba? Kayo ba? Hindi ba kayo nabakunahan nung bata kayo? Oo nga po, nabakunahan kami. Pero it does not mean na hindi kami magbabago ng isip kung may bago na kaming kaalaman. Ang kaalaman po ay abot kamay na ng lahat. Nasa learninggnm.com. Para po sa lahat ang kaalaman, wala na pong excuse ngayon na keso yan, hindi alam. Kaya po andito tayo. Ang objective natin dito, kaya kinakampanya natin ito for the last 5 years na po. Kasi gusto ko kahit suntok sa buwan, ipapaunawa ko ang German New Medicine sa ordinaryong Pilipino. Suntok sa buwan pero hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Why? Just because. Malaki po kasi ang maitutulong nito. Okay? I want everybody to experience the feeling of liberation. Okay? Takot ba akong magka-cancer? Fucking no. Takot ba akong magkaroon ng leukemia? No. Because diabetes, chronic kidney disease, also known as CKD? No. Takot ba akong magka-HIV? Fucking no. Measles? Fucking no. Why? Because I am aware of its true nature. Yung mga so-called disease, I just know its true nature. Our body is not making a mistake. Sobrang kakaiba. Weirdong-weirdo ang ating mga topic dito kasi dito lang po kayo makakarinig sa Pilipinas. Isang Filipino na ganito yung mga pinag-uusapan. We are very unique and I promise everybody na salamat sa pagtsatsaga ninyong manood kahit man replay. Ipapangako ko po sa inyo na magtyaga lang kayo dyan. Magtyaga lang kayo magbasa-basa. Sa pagpasensyahan nyo na po yung ugali ko minsan. Ang pangako, hindi man ako perpekto, pero ang pangako ko po sa inyo na babaguhin natin yung inyong pananaw at magiging kakaiba na po kayo sa mga ordinaryong tao na malas sila at hindi nabuksan ang kanilang kaisipan sa mga biological depth ng mga so-called diseases. Yun lang mapapangako ko sa inyo. Okay? Mga kapatid. So, again, balik tayo sa topic natin. Chronic nga eh. Ibig sabihin, pabalik-balik ito. Ibig sabihin, may tinatawag na conflict relapse or track. Ito mga GNM terms na to ha. Ang tawag yan track. Okay? Sa example nga,
or conflict relapse. Sa website nga, 'di ba, sa learninggnm.com, meron doon na parang testimonial siya na tuwing may certain food, I don't know if it's shrimp o ano, na-associate niya kasi yung shrimp sa vomiting. Okay? Yung vomiting niya is a biological adaptation kasi parang may nalasahan siyang malansa or parang disgusting yung yung kanyang biological assessment. Now, sa tuwing after mangyari nun, na-associate na ng psyche niya yung amoy ng shrimp or any thought about shrimp as indigestible morsel conflict. To the point na kahit smell lang ay nagtitrigger na ng vomiting. Now, Uncle Rock, yeah, that's familiar. I know some people or I myself experienced that or I have that condition as well. So, what's the solution? Yan. The solution is simple. Retrain your mind. I repeat, retrain your mind. Never underestimate the power of subconscious mind programming. And yes, you can retrain or reprogram your subconscious mind. Hindi nyo ba napapansin na I'm also applying subconscious mind programming to my followers? I keep on repeating the same thought, the same concept until hindi nyo na namamalayan, I have successfully reprogrammed some of you. Diba? It works. It works. Ganyan din naman tayo niloloko ng mga kabal, ng mga elitista. Sa ngayon, para sa akin, kung i-reprogram ko din kayo, i-reprogram ko na kayo sa alam kong tama. Okay? Handa po akong madimanda, magpakulong kung i-reprogram ko po kayo sa mga mali-maling turo. Okay? Tinataya ako ang aking integrity at konsyensya na ang mga tinuturo ko sa inyo ay nasa learninggnm.com na pinagkakatiwalaan kong 100% true nature of diseases. Okay? Sipagan natin kasi tayo yung first batch eh. Tayo yung first batch, yung mga anti-vax, tayo yung first batch ng mga natuto nito. Now, may mga susunod pa sa generation natin. May mga magigising dyan, maybe 2026 or this year, na maghahanap sila ng alternative na explanation. Okay? Now, tayo yung magiging social proof nun. Okay? Nangangarap po ako, mataas ang pangarap ko po sa ating movement. Nangangarap ako na one day magkakaroon tayo ng parang German New Medicine Summit. O, di ba? Ang saya, di ba? Nangangarap ako ng ganun. Na magkikita-kita tayo doon, mag-sharing tayo doon, kung paano nakatulong si GNM sa mga buhay natin, ganyan-ganyan. Basta, hindi ko alam kung kailan yon. Basta nangangarap ako na maging ganun tayo yung mga nagkaroon ng awakening, magkikita-kita tayo doon para ba may makaka-influence tayo. Pag nakikita kasi ng mga tao na para tayong kulto dito sa social media lang, pero maganda pag nakikita nila masaya, may mga testimonial, may engganyo yung iba na, parang okay to ah. Parang ganun. Siguro pinapalaki lang natin yung muna yung numbers kasi pangit naman kung kokonti lang tayo. Okay, we can start siguro, kokonti lang tayo hanggang sa lumaki ng lumaki. Si Ma'am Lerma, bati pala muna tayo. Sorry. Good evening sa inyo. Bati tayo. Romeo, gandang gabi. Lerma, Vilma. Andito pala si Bibi Portia. Gandang gabi. Tuloy ang kultugang to. Amang kolrok lang sa kalam. Salamat. Good evening, Limol, Ana, Sandra, Rachel,
Okay. Chronic diseases, hindi na natin papatagalin ha. Psyche, brain, and organ. Okay. Paano ba? Sige. Kung psyche ang pinagmumulan ng biological conflict na nagkakos ng adaptation, na nagkakos ng healing phase, then, sa psyche din yung key. Okay? Wala sa organ. Wala sa organ yung key. Kasi yung last na magkakaroon ng adaptation or last receiver ng stimuli is yung organ. So, wala doon. Laging nasa psyche. Nasa psyche yung key para ma-reprogram mo yung sarili mo. Nakakita na ba kayo ng taong takot sa matataas na bagay? Matataas na lugar pala. Matataas ng bagay. Matataas na lugar. Tapos ni-retrain niya yung sarili niya hanggang makaya na niya. Mawala yung takot niya sa mga heights. Retrain your brain. Parang ano yun eh. Yung meron kang fear. Or halimbawa, galing ka sa clinical depression. Okay? To cut the long story short, depression, ganyan. Tapos, parang ganito yung nangyari sa akin. Ni-retrain ko yung sarili ko. Pinagsumikapan ko na matutunan ko yung mga psychological concepts para, kasi, nung sa experience ko kasi, wala na akong i-bottom pa eh. Nasa babang-baba na ako eh. So, the only way is actually to move up. So, ganun yung ginawa ko. Retrain lang ng retrain. Okay? I am sorry but i-delete na muna natin tong comment na to. Kasi hindi po yan ang block natin to. Pasensya na ha. Na-meet ko na ito sa personal eh. Si Sir, ano to eh. Hindi maganda yung ginagawa ninyo kasi. Ay, paano ba? Hindi. Dito ko siya. Delete. Hindi po maganda yung ginagawa ninyo. Na ginagamit ninyo ang aking program para magkampanya kayo ng paninira sa ibang tao. Regardless if it's true or not. Hindi yan isang beses mong ginawa sa akin, ha? Sir, pasensya ka na. I know I've met you in person but it does not mean na hindi kita pwedeng pagsabihan. Okay? Sana po magkaroon tayo ng konting delikadesa. Hindi po yan ang subject natin dito. Okay? I don't give a shit if it's true or not. Kung ano mang mga quarrel ninyo, please wag po ninyong idamay ang aking programa dahil ang programa ni Uncle Rock ay nagki-cater sa mga pinaglilingkuran kong mga tao. Okay? If boring para sa inyo ito, maghanap na po kayo ng ibang pakikinggan dyan. Okay? Para po ito sa mga interesado lamang. Okay? Huwag po tayo magko-comment ng ganon. Sobrang dami ko na pong blinak na Patriot. Hindi ako nanghihinayang. May mga Patriot po kasi na parang may sayad na sila. Parang may sayad na po sila. Na hindi sila ba maka-move on sa mga buhay nila. Okay? So, wag na po kayong manood sa akin. Kung hindi kayo interesado, wag na kayong mag-comment. Okay, lalo at hindi naman tungkol dun yung pinag-uusapan. Okay. Yan. Pag-usapan nyo, tawagan nyo, magsuguran kayo sa mga bahay ninyo if meron kayong mga galit sa isa't isa. Okay? Anyway, Sander Cruzloft. Magandang gabi sa'yo. Ano yung pinag-usapan? Chronic diseases. So nga, psyche, brain, and organ. Sabi ng conventional medicine, magkakahiwalay daw po ito, yung psyche, brain, and organ. But in reality, iisang system lang po yun. Psyche, brain, and organ.
Iisa lang po yun. Hindi pwedeng magkakahiwalay yun. Why? It is because, isipin mo na lang, kung yung fight or flight response mo, hindi aligned sa psyche mo, di walang sense. Napatay ka na nung predator, bago magkaroon ng adaptation yung katawan mo, di walang sense. Diba? Psyche, brain, and organ po, ang iisang sistema lang po yan. Okay? Psyche, taga-pick up ng stimuli. Brain is taga-communicate dun sa organ. Lagi niyo pong tandaan na yung sinasabi nila, may mga brain tumor, yung mga aneurysm yata tawag nila dun. Basta, parallel po yan. Parallel. Third biological law. Ibig sabihin, kung merong specific spot, yung specific spot sa utak natin, may katumbas po yan sa organ. Ibig sabihin, kung meron sa organ, matik meron din po sa brain. Okay? Matik po yun. Parallel. Parallel po yan. Meron sa organ, meron din sa brain. Brain tumor. Kung may tumor sa organ, meron din tumor sa brain. Medyo malalim-lalim na yan. Pero wag po ninyong sukuan, pag-aralan po ninyo, ha? Nagiging maingat ako dahil sa mga binabahagi mo sa amin. Sabi ni Ma'am Lerma, maraming salamat po. Basta ganun lang. Psyche ang pinagmumulan. Sa mga hindi pa po nakakasabay, sa mga inawiwirduhan, kunyari may bagong pumunta dito na hindi pa masyadong sanay, pag-aralan po muna yung 5 biological laws. Okay? Siguro ang pinaka-recommend ko, if there will be a beginner na pupunta dito, mas maganda siguro simulan nyo kay Melissa Cell. If mas prefer nyo to. Kasi mas malumanay ang paliwanag ni Melissa Cell. Mas smooth lang. Mas, I guess, mas... Paano ba? Mas madali maintindihan. Ganun na lang. Ayan kay Melissa Cell ito. Ha? Ipanoorin nyo yan. Okay? I repeat, psyche ang first channel ng adaptation. So, si psyche din. Yung susi para hindi mo na maramdaman yung adaptation. Okay? Kaya, yan ang purpose ng kapangyarihan ng katawan at isipan. Okay? Ang trabaho ng book na yan, na invention ko, is ma-retrain yung inyong subconscious mind and i-anticipate yung biological conflict. Kasi nga, di ba, one criteria or first criterion para maging qualified as biological conflict ang isang event or isang biological conflict. Kasi subjective yan eh. Depende kung biologically assessed mo ba siya as biological conflict. Again, magkakaiba po tayo ng life experiences, vulnerabilities, strengths, worldviews, political views, world understanding, magkakaiba po tayo. Okay? Maaring yung concept na nakaka-offend sa'yo ay hindi nakaka-offend sa ibang tao. Okay? Yun nga po, since psyche ang pinagmumulan, psyche din po. Yun yung, again, yung purpose ng kapangyarihan ni Juan. I-anticipate. Kasi nga, pag unexpected, ma-register siya as biological conflict. Kasi nga, unexpected in biological terms, it means that this incident, this conflict is detrimental
to your survival. That is why magkakaroon siya ng adaptation. Anything perceived as threat to our survival, depende sa biological assessment ng tao, is magkakaroon po ng katumbas na adaptation. Dito na papasok yung kaalaman ninyo sa psychology o how you're going to think through it. Minsan nga, I'm running out of words. So, paano ko i-explain? Even the people na I'm expecting to be smart sa movement, they cannot understand it. I'm so surprised. Nahihirapan ako. I'm running out of words sometimes. I'm sorry ha, hindi ako pasensyahan nyo na ako, parang ang yabang naman itong buwisit na Uncle Rock na to. Hindi talaga eh. Isipin nyo na lang, walang personalan. Isipin nyo, kinukwento ko lang sa inyo yung sinasabi ni Caroline Marcolin at ni Melissa Sell. Okay? Walang personalan. Okay? Yun nga po, even the people na I'm expecting to be smart, intelligent sa movement, they cannot understand GNM, which is surprising to me. Why? Hindi nila pala abot yung biological thinking o biological level of thinking. Kasi dito mo nga gagamitin yung iyong background sa psychology. Okay? I repeat, psyche, brain, and organ. Since psyche, yung first channel, dun unang dumadaan yung stimuli, sa psyche din ang key. O, diretsuhin mo na, Uncle Rock, ano ba ang tamang gawin? Tamang gawin is journal. Mag-journal ka. Kunwari, certain trauma na naranasan mo nung bata ka. Kunyari, traumatic experience na nabully ka or na-embarrass ka sa maraming tao. Tapos, na biologically assessed mo siya as self-devaluation. Tapos, tuwing maaalala mo yon, nagkakaroon ulit ng adaptation yung katawan mo. I.e., chronic disease. Now, retrain your brain. I-journal mo siya. Tapos, labanan mo siya using mental crutches, mental model. Basta sa akin, realistic. Mahirap lokohin ang ating subconscious mind. Isulat mo kung ano yung grounded to reality na mga concepts na dapat i-retrain mo yung utak mo ng mga reasons para mabago yung paradigm of thinking mo tungkol dun sa specific biological conflict. Sana hindi labo-labo yung pagkapaliwanag ko. Hindi, malalaman ko naman yan pag ni-review ko yung live stream. Basta i-retrain mo yung utak mo. Kung psyche ang pinaka-first channel, edi dun ka din magpo-focus. I-retrain mo. Good thing, we have a subconscious mind. And subconscious mind can be reprogrammed. Just keep on repeating it. Ang purpose nitong KKI is basa-basahin mo siya palagi. Finocus ko lang siya sa 8 common fatal diseases. Yan. Finocus ko lang siya doon. Tapos yun lang babasa-basahin mo. Para pag dumating yung biological conflict, it's no longer unexpected because meron ka nito eh. Okay, sa mga hindi pa po makasabay, maybe somebody referred me to you. Punta po kayo sa learninggnm.com, okay? Wag po natin ito sukuan. Gagawa tayo ng paraan para mailusot natin ito. Kaya natin to. I'm doing the parang impossible mission, pero hindi ako, may tiwala ako sa inyo eh. Kumbaga, na-discern nyo yung sa vaccine eh. May tiwala ako sa inyo na kaya natin to. Pagtulungan natin matutunan ang GNM. Kasi kayo yung, isipin nyo sila yung mga feeling matalinong, conventional influencers eh. Mga influencers, mga doctor influencers.
pustahan tayo, hindi nila maiintindihan to eh. Sila nga eh. So what more yung iba? Sila nga hindi maintindihan eh. Yung biological level of thinking. I'm not kidding when I said pang matalino ang GNM. Swerte nung mga wala masyadong research. Because wala kasing contradicting beliefs. Ang mahirap kasi yung meron kang sobra-sobrang daming kaalaman na program mo na yung isip mo is ang hirap na eh kasi may contradicting may existing beliefs na kailangang tanggalin kasi dadaan ka pa sa proseso ng pagtatanggal nun eh. Normal sa tao yung nagkakaroon ng defense mechanism, cognitive dissonance, biases, and all that. Normal yun eh. So, nagtitiwala po ako sa inyo na kaya natin to. Okay? May Tagalog translation tayo. Mag-message lang kayo sa akin kung gusto nyo ng libro. Wala nang dahilan actually na hindi natin to maiintindihan. Okay? Yun lang kadali yun. Actually, pinaikot-ikot ko lang eh. Dapat real nga lang ito eh. Real. Pero, syempre, ito yung nakasanayan ko kasing ito yung nakasanayan ko kasing paraan ng pagko-communicate sa inyo is live stream. Baka kasi automatic delete na po yung mga more than 30 days na live stream. So karamihan ng mga videos ko is 99% ng videos ko is live stream. So magdi-delete na. Ang nakikita kong dito is magva-vlogging na talaga ako or magre-reel na talaga ako. No choice na ako. Kailangan ko nang bumili ng mga gamit for vlogging. Mukhang no choice na. Or kailangan ko matuto ng new skill para gumaling-galing tayo sa editing and all that. Pero wala eh. Kailangan natin mag-adapt sa bagong patakaran ni Meta. I-delete na daw po yung mga starting yata eh. Basta pa iba-iba yung petsa eh. I-delete na yung mga natin. Ano po kaya yung possible blockages sa pattern recognition? Biases. Kasi kunwari yung mga virus believers matagal na kasing tumatak sa isip nila yun eh. Kunyari, 'di ba sa rabies, di ba nga, medyo napipikon na ako, di ba, sa nakaraan kasi paulit-ulit ako sa rabies. Hindi pa rin mag-gets yung concept. Sabi ko, germ theory is a very simple, yung pagiging hoax ng germ theory is a very simple concept. Di ba nga, it is the same thing. It is the same thing as COVID. Virus daw. May symptom. Yung mga symptom na yan is healing phases or healing symptoms. Kahit ano pang itawag nila dyan, healing symptoms yan. Yan. Rabies. Saan ka nakakita ng may rabies? Ayan. Sa TV. Ganyan. Okay. Alam mo ba yung biological reason kung bakit may naglalaway? May naglalakjo? Yan. Kailangan maswallow mo muna yung 5 biological laws. Parang ganun din yun eh. Hirap na hirap silang mag-gets yung concept. Parang din yan eh. Sa mga vaccinated na tao na believers talaga sila na vaccine is the right thing to do and it is 100% backed by science. Na vaccine is the key. Kahit anong sabihin natin, sobrang hirap niyan. Kasi meron silang knowledge na sobrang tagal na nag-i-exist sa isip nila. Mahirap na yun bunutin. Mahirap na siyang bunutin. Until magkaroon din sila ng realizations na katulad ng realizations natin.
Actually, nagki-cringe talaga ako pag gano'n, no? Sorry. Call me asshole o Satan. Mapunta na ako sa impyerno kung gusto ninyo. Pero nagki-cringe talaga ako sa mga ganong klaseng tao na they are so arrogant about being ignorant na they truly believe that what they've heard on TV is fucking true. Even though sinishare na natin sa kanila yung mga resources, mga alternative point of views, they still stick with their old beliefs. I don't know. Disappointment din sa akin yung mga ina-expect kong matatalinong tao na nakakahigit sa akin sa eskwelahan. Ganun sabi ko, putang inang taon to, bobo pala tong tao na to. Ngayon, akala ko tong taon to matalas. Yun pala kahit ano palang ibigay mong ano dito, hindi pala siya makakaintindi. Pero, totoo, call me asshole. Ganun talaga nararamdaman ko sorry. Bobo pala tong tao na to. Sama akong tao. Handa naman na ako kung totoo man ang impyerno. Mapupunta ako sa impyerno. Handa naman na ako Sobrang kasamaan ng ugali ko. Pero, maybe I'm just expressing something deep. Maybe I'm just trying to encourage you to see things from my point of view. Ganun lang naman yung kasimple. Pero balik tayo sa topic natin, chronic diseases because it's chronic in your head. I repeat, chronic diseases happen because it is chronic in your head. Retrain your brain. Never underestimate what your mind can do to your well-being, to your happiness. A lot of people are unhappy because they trained their brain to be unhappy. Lalim, no? Because they're unwilling to change. They are unwilling to make conscious decisions, to make conscious change. Lalim, no? Sinong maka-advise, Uncle Rock? Pero that's true. A lot of people, kahit lahat na meron sa kanila, pero insecure pa rin sila, masama pa rin yung ugali, ang lalim pa rin because they trained them, wala silang conscious thinking they've never done meditations, hindi sila nag-journal, basta nag-exist lang sila. Wala silang mga ganong klaseng reflection. Kaya alam mo yun, may mga taong ganon lahat na meron sila pero ang sama pa rin ng ugali, parang sarili lang nila yung iniisip nila na hindi sila aware na toxic pala sila sa ibang tao. I repeat, may mga tao na ganun they are not aware that they are toxic to other people. Kasi into their own reality, tama sila. Which is, again, papasok na naman tayo sa GNM. Ang din yan, mga constellations. Yeah, survival, din yan Complex ito. Pero, again, hindi natin susukuan ito. Sahin natin to. Maganda to si Jeng Magaling to. Mga yung mga first honor ng GNM to parang si Peter din to Ganito kasi yan nangyayari sa karamihan. Halimbawa, nagdudumi or diarrhea, ang nakasanayan kasi iinuman ng gamot or motilium. Sabi ko sa tatay ko, bakit iinuman ng gamot? Kung may nakain tayong madumi, kusa siyang ilalabas ng katawan natin. So, ang nakagawian kasi, may gagawin kang agaran para remedyohan yung nararamdaman mo. Ang galing, mismo, ang galing. Very good, Jeng. Maraming salamat. Kaya mahirap kapag hindi natin alam yung nature ng katawan natin. Kailangan talaga natin or nilang puntahan yung 5 biological laws kasi mahirap i-explain sa hindi kayang tanggapin yung paliwanag natin. Anyways, magandang gabi ko. Ang galing ni Jeng. Okay.
may other side yung sinabi ni Jeng ha. Merong tinatawag na conceptual way of thinking or figurative way of thinking. Sometimes yung indigestible morsel, it's not a real morsel. It's biologically assessed figuratively as indigestible morsel. It could be an insult, embarrassment, or an event that's indigestible in your own reality, in your own psychology. Yan, dyan na medyo magiging malalim. Ha? Sana po wag kayong magsawang makinig. Ito na yung pinsan ko, nagdayaya yan na mag-billiards. Tapusin natin ito na maaga. Sana wag kayong magsawa makinig. Pagpasensyahan nyo na po yung ugali ko. Ha? Hindi ko po sila sadyang maging maging impatient minsan, assertive. At I have, syempre, my own way of communicating stuff. Pero at the end of the day, we will stick to our mission. Tulungan natin yung mga tao na maintindihan ito. Kasi alam ko sobrang laki ng may tutulong nito sa ating buhay. At sana maipakalat natin ito. Okay? So, ayun lang. Actually, pinaikot-ikot ko lang. It can be explained in probably 5 to 10 minutes. Pinatagal lang natin. Share niyo yung live stream natin. Ayain po niyo tell your yung mga friends niyo na pwedeng matuto. Sa tingin niyo open-minded naman sila. Dalhin niyo po dito, turuan natin para dumami tayo. Kasi lalo yung mga alam nyong may tendency magpa-chemotherapy, magpa-dialysis, dalhin niyo po sila dito. Ano natin sila, unti-unti natin i-convince. Yon. Indigestible. Ayun. Thank you, Jeng. Wag nating sukuan ng bawat isa, mga kapatid. Hindi man tayo magkakakilala in person, pero ramdam naman natin at alam natin sa bawat isa na kung ano ang ating mission. Ang mission ay siyempre sa atin muna. Matuto tayo at turuan din natin yung iba. Sabi nga ni Ty Lopez is pass it forward. Turuan din natin. Kung may value tayong maibibigay sa tao, di maganda. At ito nga unique eh. Sobrang, di naman sa pagmamayabang live stream ko naman to, pero sobrang dami ko na pong natulungan na tao sa loob ng 5 taon na hindi ko po sila kilala in person. Every day, may mga Uncle Rock, maraming salamat, ganito, ganyan. Kundi dahil sa'yo, blah, 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 blah. Nakaka-receive tayo ng mga ganun messages. Masaya na ako dun eh. Yung tipong, hindi ko sila kilala, never ko sila na-meet, pero nakatulong ako sa kanila. At nagiging thankful sila. Para sa akin, I don't know, call me narcissist, whatever. Basta masarap ang feeling eh. Na nakakatulong ka eh. Ganun din. Sa akin, tulong tayo sa ibang tao. Actually, daming purpose nito eh. Passion ko na rin to, siguro. Siguro in a form of business ko na rin to. Basta. This is something that I won't this is something that I will keep on talking about. That is why ito na lang. Sabi ko, nagkaroon ako ng passion out of nowhere. Nagkaroon ako ng life mission out of nowhere. Para sa akin, napakaswerte ko ng tao. Why? Because a lot of people, hindi nila nararanasan na magkaroon ng passion na sobrang yung talagang may mga tao na gano'n, hindi nila natatapakan kung ano talaga yung passion nila. But anyway, so ayun lang. Punta kayo sa learninggnm.com. Okay? Again, para sa mga bagong dating lang, Chronic, since Psyche ang first na channel ng biological conflict, nandun din yung key. Retrain, reprogram, journal. Nandun yung key para hindi na maging chronic yung disease
But it's not a disease, it's a biological conflict. Kapangyarihan ng katawan at isipan. Yun yung inspiration. Kaya nga sabi ko kay Portia, maniwala ka Portia, hanggang mamatay ako, makakabenta ako niyan. Because malalim ang tinatayuan na reasoning ng libro na yan. Maaring sa translation, magsawa kayo dyan. Pero itong kapangyarihan ng katawan at isipan, pinupusta ko kay Portia, sabi ko, hanggat sa huling hininga ko, makakabenta ako nito. Because sobrang lalim ng reasoning nito. Malalim ang reasoning ng purpose ng book na to. At papatunayan ko yan sa inyo. May purpose yan. Retrain your brain. Kasi nga psyche, yung first channel, retrain your brain. Huwag niyong i-underestimate kung anong power meron ang inyong subconscious mind. Di ba nga 2023 nag-release ako ng book, mga 50 pieces lang yata yun eh. Yung Lihim ng Isipan. Basta gagawa ko ng bagong version nun. Basta. Para naman yun sa mga wala pang idea about psychology in general. Paghahaluin ko practical psychology and fundamentals. Pero fundamentals muna, tapos may practical. Para may apply nyo rin sa GNM journey nyo. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. I will talk to you later. Share ng live stream. Huwag natin sukuan. Mahirap man ito. Pinaggagawa natin, but kaya natin to. Okay? I'll talk to you later.